Hindi sanay si Nilo Barrera na humingi ng kahit ano. Noon, ang kamay niyang ito ang humahawak ng torque wrench at multimeter. Malinis, matigas ang palad, sanay sa init ng planta at sa tunog ng makina na parang tibok ng puso ng isang buong pabrika. Ngayon, nanginginig ang parehong kamay habang binibilang ang barya sa isang lumang sobre. Sa liwanag ng mahinang bumbilya sa paupahan, kumikislap ang mga barya na para bang may sariling pangungutya. Sa kabila ng maliit na kwarto, nakahiga si Mira, 7 taong gulang, nakapulupot ang kumot hanggang baba. Namumula ang pisngi at bawat hinga ay may kasamang munting hikbi ng ubo. Sa tabi niya, nakapatong ang luma nilang electric fan. Hindi umiikot, parang pagod na rin, at may basang bimpo sa noo niya. "Tay," mahina ang boses ni Mira halos bulong. "Anong petsa na?" Napabuntong hininga si Nilo. Tumingin siya sa kalendaryong nakadikit sa pader. Pinunit mula sa libreng promo ng gamot sa butika. May malaking bilog sa isang araw. Ang birthday ni Mira. "Malapit na," sagot niya pilit na magaan ang tono. "Konti na lang, tatapusin lang natin tong lagnat mo." "Birthday ko na ba paggising ko?" tanong ni Mira, parang natatakot na baka hindi na umabot sa saya. Lumapit si Nilo, umupo sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. "Oo, birthday mo." At nilunok niya ang biglang sakit sa lalamunan. "At may regalo ako." Nagtaka si Mira. "Talaga? Pero tay, wala naman tayong..." "Shh!" Napangiti siya kahit masakit. "May regalo. Pangako." Pangako. Parang simpleng salita pero mabigat. Isang salitang pinanghahawakan niya kapag umuulan at bumabaha sa gilid ng kalsada kung saan siya nagbubuhat ng kahon sa palengke. Isang salitang inuulit niya sa sarili kapag sumasakit ang tuhod niya sa pag-akyat baba ng mga sakong. Isang salitang iniipit niya sa dibdib kapag natutulog si Mira at siya'y gising pa, nagkakalikot ng sirang electric fan ng kapitbahay para may kaunting pambayad sa pag-aayos. Sa labas ng pinto, may kumatok. 3 mahihinang katok na parang may takot manggising. Bumukas ang pinto at sumungaw si Aling Shoni Dizon, ang may-ari ng lumang paupahan. Payat siya, kulubot ang mukha, pero ang mata niya ay may kaaibang lambing na hindi mo makikita sa mga taong sanay maningil ng upa. "Nilo?" Maingat niyang tawag. "Gising pa kayo?" "Pasensya na po, Aling Shoni." Sagot ni Nilo, tumayo agad na parang nahuli sa kasalanan. "May lagnat po si Mira." "Alam ko." Lumapit si Aling Shoni, sumilip kay Mira, tapos napabuntong hininga. "Kaninang hapon, dumaan dito si Ma'am Celine." "Ma'am Celine?" Napakunot noon ni Nilo. "Yung guro ni Mira. Iniwan niya to." Inabot ni Aling Shoni ang isang maliit na supot. May paracetamol, kaunting biskwit at isang maliit na orange juice na nakakahon. Sabi niya, "Pakisabi po kay Nilo, wag na po siyang mahiya." "Hindi ko po hiningi yan." "Hindi mo nga hiningi." Umupo si Aling Shoni sa silyang sira ang sandalan. "Minsan kasi Nilo, ang tulong, hindi rin naman limos. Minsan pagkakataon lang para hindi kayo tuluyang lumubog." Hindi sumagot si Nilo. Tinanggap niya ang supot pero parang may kasamang hiya sa bawat hawak. Sa buhay niya, trabaho ang kinalakhan niya. Si Mira lang ang dahilan kung bakit kumakapit pa siya sa kahit anong maliit na biyaya. "Salamat po," mahinang sabi niya. "Huwag ka nang magpasalamat sa akin." Tumayo si Aling Shoni, nag-ayos ng duster sa balikat. "Magpasalamat ka kay Mira kasi siya ang rason kung bakit hindi ka sumusuko." Pagkaalis ni Aling Shoni, bumalik si Nilo sa gilid ng kama. Binuksan niya ang supot, ininom ni Mira ang gamot na may pilit na kunot noo sa pait, tapos muling napapikit. Habang nananahimik ang kwarto, napadpad ang tingin ni Nilo sa lumang picture frame sa ibabaw ng maliit na estante. Sa larawan, 3 sila. Siya, Mira, at ang asawa niya na wala na ngayon, si Laya. Nagsusumikap niyang huwag banggitin ang pangalan ni Laya sa harap ni Mira kapag gabi, pero minsan, kusa itong bumabalik, parang anino. Si Laya ang unang taong naniwala sa kanya. Siya ang nagsabi noon, "Nilo, kahit anong mangyari, may dignidad ka. Huwag mong ipagpapalit sa kahit ano." Pero wala si Laya noong dumating ang araw na kailangan ni Nilo ng sandalan. Noon,
Maayos ang lahat. May trabaho siya sa factory, regular, may overtime. May maliit silang bahay na inuupahan. May planong mag-ipon. May pangarap na sariling tindahan ng repair shop. Hanggang sa isang aksidente sa planta, isang maling kable, isang maling pindot, at biglang sumabog ang panel. Tinamaan ang braso niya, napaso, napilayan. Ilang buwan siyang nawala sa trabaho at ang naipon napunta sa ospital, gamot at utang. Mula roon, parang gumulong ang buhay niya pababa. Ngayon, ang tanging kaya niyang ipangako ay isang regalo, isang maliit na alhas para kay Mira. Hindi dahil luho iyon, kundi dahil simbolo iyon, para ipaalala sa anak niya na kahit kapos sila, mahal niya si Mira, at hindi niya hahayaan na ang kahirapan ang magdidikta kung gaano kasaya ang pagkabata ng anak niya. Kinabukasan, madaling araw pa lang, nasa palengke na si Nilo. Suot niya ang lumang cap na kupas at sa likod niya ay may sako ng gulay na halos katumbas ng lahat ng problema niya. "Pre, oh!" sigaw ni Berto Lacerna, ang lalaking nagbabalat ng niyog sa gilid ng palengke. Madumi rin ang damit pero malakas ang tawa. "Mukhang masama pakiramdam mo ah." "Hindi ako," sagot ni Nilo, pilit na tumuwid. "Si Mira," nilalagnat. Napapikit si Berto, parang nasaktan. "Ay, kawawa namang bata. Birthday niya na, di ba?" "Oo," napalunok si Nilo. "May pangako ako sa kanya." "Yung alhas?" Nakangisi si Berto, pero hindi manukso. Parang pinangangalagaan lang ang pangarap. "Oo," sagot ni Nilo, mas mahina. "Kahit maliit lang." Tumanggo si Berto. "Tama, kasi minsan, hindi sa halaga yan, sa pagtupad." Sa kabilang lane, dumaan ang tricycle at huminto malapit sa kanila. Bumaba si Kuya Eman Roldan, pawis na pawis, may dalang plastik na may tinapay. "Nilo," tawag niya, kumaway. "Eto, pandesal, para kay Mira. At may sobra akong barya kagabi, ipangdagdag mo sa gamot." "Ayoko, Kuya Eman," mabilis na sagot ni Nilo, agad na umatras. "Kaya ko." "Kaya mo?" putol ni Kuya Eman, pero hindi galit. May lambing na parang kuya talaga. "Hindi ko sinasabing hindi mo kaya, pero kung may paraan para gumaan kahit konti, bakit maipagkakait sa anak mo?" Napatigil si Nilo. Hindi niya alam ang isasagot. Sa mga ganitong sandali, may dalawang boses sa loob niya, yung pride at yung pag-ibig. At palaging nananalo ang pag-ibig kapag si Mira na ang usapan. Dahan-dahan niyang inabot ang pandesal. "Salamat, pero babayaran ko rin to ha?" Ngumiti si Kuya Eman. "Sige, bayaran mo na lang pag nakabawi ka. Basta wag mong kalimutan, may mga taong hindi ka hinuhusgahan sa itsura mo." Parang tumama sa dibdib ni Nilo ang huling linya. Hindi siya hinuhusgahan sa itsura, hindi siya tinatawag na madungis, hindi siya tinataboy. Dito sa palengke, pare-pareho silang pawis at alikabok, pero alam niyang iba ang mundo sa labas, lalo na sa mall, lalo na sa mga tindahang kumikislap. Pag-uwi niya sa paupahan, nadatnan niya si Ma'am Celine sa labas, may hawak na maliit na notebook at isang supot ng lugaw. Bata pa ang guro ni Mira, pero halatang pagod sa araw-araw. Nung makita niya si Nilo, ngumiti siya agad pero may pag-aalanganin. "Sir Nilo?" mahinam niyang bati. "Kumusta po si Mira?" "Nilalagnat pa rin po," sagot ni Nilo, nangingimi. "Salamat po sa gamot kahapon. Hindi ko alam paano." "Wag niyo na pong isipin," putol ni Ma'am Celine pero banyag. "Mahalaga po, gumaling siya." At nag-aatubili siya, tapos tumingin sa hawak niyang supot. "Naglugaw po ako sa bahay. Sabi ko baka makatulong." Napababa ang tingin ni Nilo. "Nahihiya po ako." "Sir," sabi ni Ma'am Celine mas serious na, "kung may anak po ako, gagawin ko rin po to para sa kanya. Hindi po to awa, pagmamalasakit lang." Tahimik si Nilo sandali, tapos tumanggo siya, parang sumuko sa kabutihang hindi niya kayang tanggapin. "Salamat po." Pagpasok niya sa kwarto, nakangiti si Mira kahit halatang mahina. "Tay, may pandesal?" "Meron," sagot ni Nilo, umupo sa tabi niya. "At may lugaw din, para lumakas ka." "Kumusta yung regalo ko?" Mahina pero may kislap ang mata ni Mira. Parang gusto niyang maniwala kahit wala pa. Huminga ng malalim si Nilo. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre ng barya at ipinatong sa dibdib niya.
Kinukolekta ko pa. Pero sa birthday mo, pupunta ako sa mall. Namilog ang mata ni Mira. Mall? Tay, ang layo nun. Tsaka, baka mahal. Hindi tayo bibili ng mahal. Napangiti si Nilo. Isang piraso lang, kahit maliit. Pero, sa'yo. Saglit na natahimik si Mira, tapos humigpit ang hawak niya sa kamay ng tatay niya. Okay lang kahit wala, tay. Basta kasama kita. Doon halos mabasag si Nilo. Hindi, bulong niya. Halos hindi lumabas ang boses. Gusto kong matupad. Para sa'yo. Para maalala mo na kahit anong mangyari, may tatay kang lalaban. Sa gabing iyon, matapos makatulog si Mira, umupo si Nilo sa sahig. Kinuha ang lumang toolbox, yung natira sa dating trabaho, at nag-umpisa siyang ayusin ang sirang electric fan ng kapitbahay. Umiingay ang tornilyo, umiikot ang maliit na tornilyador, at sa bawat click ng metal, parang sinasabi ng mundo, hindi pa tapos. Sa ilalim ng mahinang ilaw, nag-isa siya sa mga iniisip. Ang takot na baka hindi niya kayanin, ang hiya na baka pagtawanan siya kung pumasok siyang gusgusin sa mall, ang galit na bakit kailangan pang dumaan si Mira sa ganito. Pero higit sa lahat, nangingibabaw ang isang bagay. Pangako. At sa susunod na araw, kahit madungis man siya, kahit pagod, kahit kapos, sisimulan niyang tuparin iyon. Hindi para magpatahimik ng mga manghuhusga, kundi para bigyan ng ngiti ang anak niyang matagal nang nakikita ang mundo sa gilid ng hirap. Sumunod na umaga, ang unang tunog na narinig ni Nilo Barrera ay hindi alarma, kundi ang mahinang pag-ubo ni Mira. Parang maliit na kampana na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya bumabangon araw-araw. Naupo si Nilo sa gilid ng kama at dahan-dahang hinaplos ang noo ng anak. Hindi na kasing init kagabi, pero ramdam pa rin ang panghihina. Sa tabi ng unan ni Mira, nakalagay ang kalahating kain na pandesal na iniwan ni Kuya Eman at ang basyo ng orange juice na bigay ni Ma'am Celine. Sa simpleng dagay na yun, may halong pag-asa at hiya si Nilo. Pag-asa dahil may tumutulong, hiya dahil ayaw niyang masanay. Tay, bulong ni Mira, namumungay ang mata. Birthday ko na? Napangiti si Nilo, kahit may bigat sa dibdib. Oo nak, happy birthday. May mall? Tanong ni Mira, parang natatakot na baka panaginip lang yung pangako. Meron, sagot niya agad, mas firm. Pupunta ako, babawi ako. Hindi ko bibitawan yung pangako ko sa'yo. Umubo si Mira, tapos ngumiti pa rin. Okay lang kahit maliit, tay. Kahit yung parang puso. Puso? Napatawa si Nilo ng mahina. Sige, hanap tayo ng parang puso. Lumabas si Nilo sa kwarto at nadatnan si Aling Shoni Dizon sa may hagdan na may hawak na timba at basahan, naglilinis ng koridor. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa, ang kupas na polo, ang pantalon na may mantsa ng grasa, at ang sapatos na halatang maraming beses nang nabasa sa baha. Pupunta ka? Tanong ni Aling Shoni. Halatang alam na. Opo, sagot ni Nilo. Birthday niya. Mall daw. Gusto kong tuparin. Kay Mira ba? O para sa sarili mong dignidad? Matalas ang tanong, pero hindi masama. Napalingon si Nilo, parang nahiya. Para kay Mira po. Tumanggo si Aling Shoni. Sige, pero makinig ka. Iwan mo muna siya sa akin. Bantayan ko. Huwag kang magmadali. Pag nagmadali ka, nagkakamali. Salamat po, hininang niyang sabi. Pagkalabas ni Nilo ng paupahan, saktong dumaan ang tricycle ni Kuya Eman. Huminto ito at kumaway. Pre, sumakay ka na. Ihahatid kita hanggang sakayan ng jeep, sigaw ni Kuya Eman. Ayoko ng abala. Huwag ka na, Nilo, ngumisi Kuya Eman, pero may lambing pa rin. Birthday yan. Hindi araw-araw may pagkakataon kang tuparin yung pangako mo. Sakay! Sumakay si Nilo, bitbit ang maliit na bag na may tubig at panyo. Sa bulsa niya, naroon ang sobre ng barya at ilang buo. Pinag-ipunan niya sa palengke, sa pag-aayos ng electric fan at sa maliit na bayad ng kapitbahay na nagpapagawa ng extension cord. Habang bumibiyahe sila,
Napatingin si Nilo sa mga tao sa kalsada. Mga naka-uniform na papasok sa opisina, mga naka-makeup na babae na parang walang problema, mga estudyanteng nagbibiro. Naalala niya bigla ang dating sarili niya. Malinis ang damit, may ID lace, may baon na kape. Kung may magsabi noon na darating siya sa puntong ganito, madungis, kapos, nanginginig sa pagpasok sa mall, baka natawa pa siya. Okay ka lang? Tanong ni Kuya Eman, napansin ang pananahimik niya. Hindi ko alam kung kaya ko to, amin ni Nilo, nakatingin pa rin sa bintana. Baka pagtawanan ako. Tingnan mo ako, sabi ni Kuya Eman, mas seryoso. Kung pagtatawanan ka, hindi mo problema yun. Problema nila yun. Ang sayo, yung anak mo, yung pangako mo. Napapikit si Nilo sandali. Oo. Pagdating sa mall, bumaba si Nilo at naglakad papasok. Para siyang napakaliit sa ilalim ng malalaking ilaw at makintab na sahig. Ang bawat hakbang niya may tunog ng lumang sapatos na parang nagsasabing, hindi ka bagay dito. Sa entrance, may dalawang guard. Ang isa, mas bata, matulis ang tingin, si Guard Ramil Panganiban. Ang isa mas matanda, kalmado ang mukha, si Guard Boy Santiago. Paglapit ni Nilo, tumayo si Guard Ramil, hinarang ang daan. Sir, saan po kayo pupunta? Sa tono pa lang ramdam na ni Nilo ang duda. Bibili po ako, sagot niya, pilit na maayos. Sandali lang po. Tinignan ni Guard Ramil ang sapatos ni Nilo, saka ang kamay niyang may bahid ng grasa. Sir, bawal po dito yung... Ramil, putol ni Guard Boy, mabigat ang boses. Hayaan mo, multo, para sa lahat. Napatingin si Guard Ramil sa senior guard, parang naiirita pero napilitan. Sige po sir, pero behave lang ah. Tumanggo si Nilo. Opo. Naglakad siya ng mas mabilis, parang ayaw niyang matagal sa mata ng iba. Ngunit kahit anong bilis, ramdam niyang sinusundan siya ng tingin. Mga mata na parang kamera, mga mata na gustong husgahan. Nang makita niya ang jewelry store na Luster and Line, napatigil siya. Makintab ang salamin, maliwanag ang ilaw at may mga display ng kwintas at singsing na parang hindi para sa taong tulad niya. Pero naalala niya ang boses ni Mira. Kahit maliit tay. Huminga siya ng malalim at pumasok. Agad siyang sinalubong ng isang sales lady na may pulang lipstick at perpektong kilay, si Jessa Quintanar. Nagsimula ang ngiti nito pero nang makita niya si Nilo, parang biglang naputol. "Oh, sir," sabi ni Jessa pero may lamig. "May hinahanap po ba kayo?" "Opo," sagot ni Nilo. "Pendant lang po sana para sa anak ko. Birthday niya po." Sa likod ng counter, may lalaking assistant na nag-aayos ng tray ng alahas, si Bril Santos. Sumulyap ito kay Nilo tapos nagkatinginan sila ng cashier na si Mickey Ocampo. May munting tawa, hindi malakas pero sapat para marinig. "Pendant?" ulit ni Jessa, tinasan siya ng kilay. "Budget po?" Naramdaman ni Nilo ang init sa mukha. "Kahit simple lang po, silver, basta maganda, kahit maliit." Pinagmasdan siya ni Jessa mula ulo hanggang paa. "Sir, alam niyo po ba magkano ang mga items dito?" "Opo," sagot ni Nilo kahit hindi siya sigurado. "Pero may ipon po ako." Sa gilid may pumasok na grupo ng kabataan na halatang sanay sa mall. Nakaayos ang buhok, naka-branded na bag at may hawak na phone na nakatutok sa sarili. Sa unahan, si Daphne Monteverde, kilala sa mga mall content niya, kasama ang tropa niyang si Sasha Gepte at si Carson Yu. "Uy, dito tayo," masiglang sabi ni Daphne. "Luxury vibes, tignan niyo to." Nang makita ni Daphne si Nilo sa loob, kumislap ang mata niya. Parang may nakita siyang content na mas juicy kaysa sa alahas. "Uy," bulong niya sa camera, hindi man lang nagtatago. "May unexpected visitor." Natawa si Sasha. "Ay grabe, ang random." "Shh, record mo," sabi ni Daphne, mas excited. "Reaction video." Hindi alam ni Nilo kung saang lulugar. Parang biglang lumaki ang tindahan pero mas lalo siyang lumiit.
Sinubukan niyang mag-focus kay Jessa. Ma'am, sabi niya, mas mahinahon. May pendant po ba kayong parang puso para sa bata? Puso, ulit ni Jessa. At sa tono nito, parang may halong pang-iinsulto. Sir, hindi po to palengke ha? Hindi po to yung tindahan ng laruan. Bumigat ang dibdib ni Nilo. Hindi ko po sinasabing palengke. Bibili po ako. Sa likod, narinig niya ang tawa ni Mickey. Bibili daw. Pakatingin-tingin lang yan, bulong ni Bryle. Akala niya hindi maririnig. Sa kabilang gilid, si Daphne ay halatang naglalaro sa sitwasyon. Kuya, anong hanap nyo? Baka gusto nyo to. Sabay turo sa isang mahal na kwintas. Tapos tumawa. Joke! Humigpit ang kamao ni Nilo, pero pinigil niya. Sa isip niya, si Mira, hindi ang mga taong to. Please, sabi ni Nilo kay Jessa, halos pakiusap na. Kahit tignan ko lang, para makapili. Nagkunwaring nagbuntong hininga si Jessa, tapos kumuha ng isang tray. O ito, pero sir ha, kung wala kayong pambayad, huwag niyo na pong sayangin oras namin. Kumirot ang lalamunan ni Nilo. Inabot niya ang tray, nanginginig ang daliri. May maliit na pendant doon, may hugis na puso, simple lang, may maliit na kumikislap na bato sa gitna. Hindi siya sigurado kung tunay, pero maganda para sa mata ng batang tulad ni Mira. Magkano po to? Tanong ni Nilo, boses na halos pabulong. Sinabi ni Jessa ang presyo. Hindi ito sobrang mahal kumpara sa ibang display, pero para kay Nilo, parang isang bundok. Saglit siyang napatahimik. Sa bulsa niya, alam niyang sapat kung kukunin niya lahat ng ipon. Pero wala nang matitira para sa susunod na linggo. Para sa gamot, para sa bigas. Sa likod, narinig niya ang boses ni Daphne. Malakas na parang sinasadyang marinig ng lahat. OMG guys, tignan nyo. Parang hindi niya afford. Tumawa ang tropa. Sa sandaling iyon, parang bumuka ang sahig sa hiya. Pero hindi siya umalis, hindi siya tumakbo. Kinuha niya ang sobre, inilapag sa counter, at sinabi ng mariin pero nanginginig. Babayaran ko po, yan lang po, para sa anak ko. At doon, parang lalong uminit ang hangin. Tumitidig si Jessa sa sobre, tapos sa kanya, at biglang tumaas ang boses. Hindi na professional, hindi na sales talk, kundi pang mamaliit na diretsahan. Sir, kung barya-barya lang yan, wag na kayong magkalat dito. Hindi kami nagtitinda para sa ganyan. Huminto ang mundo ni Nilo, at bago pa siya makasagot, bago pa siya makahinga ng maayos, may bumukas na pinto sa likod ng store. May mga yabag na mabibigat, may presensyang biglang nagpatahimik sa mga tawa. Isang lalaking nakaayos, tahimik ang muka at may matang kaya kang basahin sa isang tingin ang pumasok. Kasunod niya ang dalawang taong halatang hindi basta empleyado, napalingon ang lahat. At sa unang segundo pa lang ng pagdating niya, ramdam ni Nilo na may paparating na bagyo. Hindi yung bagyong sisirain siya, kundi yung bagyong magpapabago ng takbo ng araw na ito. Hindi gumalaw si Nilo Barrera. Parang may humawak sa batok niya at pinirmi siya sa harap ng counter. Nakalapag pa rin ang lumang sobre ng barya at buo. Nakabukas ang tray ng pendant na hugis puso. At nakasabit sa hangin ang haling sigaw ni Jessa na tila sumira sa katahimikan ng buong tindahan. Sir, kung barya-barya lang yan, huwag na kayong magkalat dito. Hindi kami nagtitinda para sa ganyan. Hindi na niya ito narinig dahil may bagong tunog na sumapaw. Mabibigat na yabag sa makintab na sahig at ang pinto sa likod ng store na bumukas ng parang biglang nagkaroon ng sariling utos. Pumasok ang isang lalaking nakaayos. Hindi flashy, hindi rin masyadong formal, pero kita sa tindig na sanay siyang sinusunod. Tahimik ang muka, pero matalim ang mata. Kasunod niya ang isang babaeng may folder na mahigpit ang hawak at isang lalaking may maliit na tablet. Mabilis ang tingin sa paligid na parang binabasa ang buong store sa isang scan lang. Napatigil ang mga staff. Sir Santino, halos pabulong na sabi ni Mickey. Biglang tumiwid sa upuan. Si Brian Santos ay napatigil sa paghawak sa tray, parang nalaglag ang lakas ng loob. Si Jessa, literal na napatameme. Ang kaninang taas ng boses niya ay biglang naging maliit. Good afternoon. Mirig pero maayos ang boses ng lalaki. Si Santino Velasquez, may-ari ng Luster & Line. Sa gilid, si Daphne Monteverde ay napahinto sa pag-record. Uy, wait! Siya ba yan?
bulong niya kay Sasha Gepte. Pero kita ang biglang kaba. Para bang biglang nagbago ang timpla ng content na inaasahan niya. Lumapit si Santino sa counter nang hindi nagmamadali. Naglakad siya na parang alam niya kung saan siya pupunta at alam niyang bababa ang lahat sa daan niya. Tumigil siya sa tapat ni Nilo at doon, sa mismong unang tingin, may kakaibang pagbabago sa kanyang muka. Hindi ito gulat na OA, hindi ito dramatikong tili, pero sa mata niya, may pagkilala. Parang may memoryang biglang tumama. Nilo, na sanay ng tingnan na parang dumi, ay biglang nakaramdam ng kakaibang bigat. Iba ang tingin ng lalaking ito. Hindi mapanghusga, hindi nang mamaliit. Parang naghahanap. Anong nangyayari dito? Tanong ni Santino, hindi pa sigaw pero sapat para tumahimik ang buong store. Bumilis ang pagsagot ni Jessa, halatang nagpapanik. Sir Santino, pasensya na po, may customer po kusina. Customer? Inulit ni Santino at parang lumamig lalo ang hangin. Customer siya. Opo, pero sir, sumingit si Mickey na parang gustong sumangayon para maligtas ang sarili. Ano po kasi, baka po hindi niya afford. Hindi natapos ang pangungusap ni Mickey dahil biglang tumingin si Santino sa kanya. Isang tingin lang pero parang nahubaran ng yabang ang babae. Kasunod ni Santino, lumapit ang legal aid niyang si Attorney Maris Tolentino at ang auditor niyang si Nash De Vera. Si Nash, mabilis nang nagtatype sa tablet, parang may tinatanak ng report. Santino naman, dahan-dahang ibinaba ang tingin sa lumong sobre sa counter. May parya, may ilang buo. Hindi ito eksena na bago sa kanya, pero bihira itong makapasok sa lugar niyang punong-puno ng kislap. Tapos, tumingin siya kay Nilo. Sa pulso ni Nilo, may kupas na tattoo. Isang simpleng guhit na parang bolt at maliit na letrang B. Hindi sinasadya pero halata. Dahan-dahang inabot ni Santino ang kamay ni Nilo. Hindi para pigilan siya, kundi para ibaba ang nakataas na kamao ni Nilo na hindi niya namamalayang nakatikom sa tensyon. Sandali, sabi ni Santino, mas mababa ang boses. Ikaw ba si Nilo Barrera? Parang may kumislap sa utak ni Nilo. Opo, sagot niya, naguguluhan. Bakit po? Ng Barrera Techworks? Dagdag ni Santino, mas siguradong tono na para bang binubuo niya ang puzzle sa harap niya. Napasinghap si Attorney Maris bahagya. Si Nash biglang tumigil sa pagtatype at tumingin. Nilo naman parang may biglang kumurot sa sikmura. Matagal na niyang hindi naririnig ang pangalan yon. Parang lumang buhay na inilagay sa kahon, tinipan at itinapon sa isang sulok na ayaw niyang balikan. Dati po, maingat na sagot ni Nilo. Matagal na. Sa likod, narinig ang mabilis na bulungan. Barrera Techworks? Pabulong ni Brill. Parang narinig po yan. Hindi ba yun supplier ng mga machine parts? Sumagot si Mickey nanginginig na. Si Jessa, na kanina'y malakas ang boses, biglang namutla. Sir Santino, pasensya na po. Hindi ko alam na... Tama. Putol ni Santino. Hindi siya tumitingin kay Jessa. Hindi mo alam. Sa gilid, nagpaparamdam ang mall security. Dumating si Chief Security Olan Reyes kasama ng 2 gwardya. Lumapit sila kay Daphne at sa tropa. Ma'am, paki-off po muna ang recording. Nagtaas ng kilay si Daphne, kunwaring konfidente. Public place naman eh. Inside the private establishment at may complaint. Please cooperate. Nakita ni Nilo ang kamay ni Daphne na nanghinginig habang ibinababa ang phone. Sa unang pagkakataon, hindi siya natutuwa, pero may munting satisfaction na hindi siya kailangang sumigaw para mapatigil ang pang-aalipuska. Santino naman ay tumingin kay Nilo na parang biglang bumukas na pahina ng alalahanin. 2 taon na ata yung araw sa kalsada. Yung bata. Nakunot noon ni Nilo. Anong bata po? Dahan-dahang huminga si Santino. Anak ko. At sa unang pagkakataon, may emosyon sa boses niya. Si Enzo. Parang may flash sa isip ni Nilo.
Isang araw, umuulan, madulas ang kalsada, may batang tumakbo sa gilid ng intersection habang may paparating na sasakyan. May sigaw, may preno, may katawan niyang gumalaw bago ang isip. Hinila niya ang bata palayo, bumagsak siya, napasugat ang tuhod pero buhay ang bata. May lalaking tumakbo nun, yakap ang bata, nanginginig ang kamay, nagpasalamat. Hindi niya inalala ang mukha kasi sa araw-araw noon maraming problema. Pero ang eksenang iyon, tumatak. Mahina si Nilo. Naaalala ko po, umuulan sa may intersection. Tumanggo si Santino. Ikaw yun, sabi niya. Parang kumpirmasyon ng matagal na niyang hinihintay. At hindi mo alam kung gaano kalaki yun. Nilo, kahit gusto niyang magpaliwanag, biglang naalala ang higit na mas mabigat. Ang pangyayari ngayon. Ang hiya, ang pendant, ang anak niyang may lagnat. Sir, sabi ni Nilo, pilit na kalmado. Nandito lang po ako para bumili ng maliit na pendant para sa anak ko. Birthday niya. Pasensya na po kung... Walang pasensya. Putol ni Santino, biglang tumalim ang tono. Dapat hindi ka humihingi ng pasensya. Napangat ang tingin ni Nilo, nagulat. Humarap si Santino sa staff, saka sa buong store. Parang may mini board meeting sa loob ng kislap ng alhas. Alam niyo ba kung ano ang pinakamasahol na ginagawa ng isang lugar na nagsasabing premium? Tanong ni Santino. Mabagal. Bawat salita may bigat. Hindi yung mataas ang presyo, kundi yung mataas ang tingin sa sarili at mababa ang tingin sa tao. Napalunok si Jessa. Sir, tahimik, sabi ni Santino. Hindi pa sigaw pero nakakapanginig. Bago ako dumating, narinig ko mula sa hallway ang boses mo. Narinig ko kung paano mo sila tinrato at kung paano kayo tumawa. Si Mickey ay napayuko. Si Bryle ay namutla. Si Jessa halos maiyak. Si Daphne na kanina'y masaya, ngayon ay parang gustong maglaho sa hangin. Si Sasha nakapulupot ang braso sa sarili. Lumapit si Attorney Maris Tolentino sa tabi ni Santino. Sir, we can check CCTV. Bulong niya. Tumanggo si Santino. Gagawin natin. Pagkatapos, bumaling siya kay Nilo ulit. Mas malambot na yon ang mata niya. Mr. Barrera, sabi ni Santino, parang pinag-iisipan ng bawat salita. Hindi lang kita nakilala dahil sa nakaraan mo. Nakilala kita dahil sa ginawa mo. At ngayon, may gagawin akong sigurado akong magpapakilabot sa mga taong ginawang biro ang dignidad mo. Nanigas ang lahat. Hindi pa alam ni Nilo kung ano ang ibig sabihin, pero ramdam niyang hindi na ito basta eksena sa jewelry store. May mas malalim na lumalabas. Isang lumang pangalan, isang lumang kumpanya, at isang lumang sugat na hindi pa pala tuluyang nagsara. At sa mata ni Santino, malinaw. Hindi siya dumating para bumili. Dumating siya para ayusin ang isang bagay na matagal nang mali. At sa unang beses matapos ang maraming taon, naramdaman ni Nilo na may taong may kapangyarihan. Na hindi gagamitin iyon para mang-apak, kundi para magtuwid. May katahimikang bumagsak sa loob ng Luster and Line. Yung klaseng katahimikan na parang may nawalang hangin sa buong lugar. Naroon pa rin ang tray ng pendant na hugis puso. Naroon pa rin ang lumang sobre ni Nilo Barrera sa counter. Pero ang bigat ng eksena ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa kaya mo bang bumili, kundi tungkol sa anong klase kang tao. Si Santino Velasquez ay nakatayo sa gitna. Hawak ang kontrol ng atmosphere ng hindi sumisigaw. Sa likod niya, si Attorney Maris Tolentino ay parang handang maglabas ng legal na mundo sa loob ng isang tindahan. Si Nash De Vera naman ay tahimik na nagre-record ng detalye sa tablet, parang ang bawat segundo ay ebidensya. At si Nilo, siya ang sentro ng lahat, pero siya mismo ang pinakatahimik. Mr. Barrera, ulit ni Santino, mas mababa ang boses. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangan magtanggol ang sarili mo sa mga taong hindi marunong umintindi. Napatingin si Nilo sa staff, kay Jessa Quintana, kay Mickey Ocampo at kay Bryle Santos. At sa gilid, sa grupo ni Daphne Monteverde na pinatigil na ni Chief Security Olan Reyes ang recording. Nakita niya ang takot sa mga mata nila, pero hindi siya nakaramdam ng sarap. Ang naramdaman niya,
pagod. Sir Santino, Maingat niyang sabi, "Hindi ko po kailangan ng gulo. Pendant lang po para sa anak ko. Birthday niya. Naghihintay po siya sa bahay. Mahilagnat po." Alam ko, putol ni Santino pero hindi masakit. At yan ang dahilan kung bakit mas lalo kong hindi palalampasin to. Tumalikod si Santino sa kanya at hinarap ang staff. "Jessa," tawag niya, diretso. "Opo sir," sagot ni Jessa, nanginginig, halos hindi makatingin. Kung gaano kabilis kang tumaas ang boses sa customer, ganon kabilis kong sisiguraduhin na may consequence yan, sabi ni Santino. Hindi ito tungkol sa nagkamali ka. Ito ay tungkol sa ugali at sistema. Dito sa store ko, walang puwang ang pag-apak sa tao. "Sir, pasensya na," pabulong ni Jessa, nangingilid ang luha. Tumigil si Santino, tumingin sa kanya ng tuwid. "Ang hihingi ka ng sorry?" Sa kanya. Itinuro niya si Nilo. Napatingin si Jessa kay Nilo, parang nalulunod sa hiya. Sir, pasensya na po," sabi niya. Pilit na lumalabas ang boses. Hindi ko po sinasadya." Tahimik si Nilo. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihing, "Sinadya mo, pinili mo yun." Pero pinili niyang hindi manakit dahil ayaw niyang maging katulad nila. "Okay na," mahina niyang sagot. "Gusto ko na lang matapos to." Pero hindi iyon ang gusto ni Santino. Hindi dahil naghahanap siya ng drama, kundi dahil gusto niyang ayusin ang mali. "Attorney Maris," tawag ni Santino. "Sir," sagot ni Attorney Maris, agad lumapit. "CCTV," utos ni Santino. "Kunin natin, i-review, isama ang audio kung meron, at gumawa ng written incident report ngayon din." "Opo," sagot ni Attorney Maris, sabay tingin kay Nash. "Nash," sabi ni Santino, "i-document mo lahat. Names, timestamps, lahat ng narinig at nakita mo." "Oo sir," sagot ni Nash de Vera, mabilis na nagtatype. Nang marinig ni Mickey ang names, parang gusto niyang mawalan ng malay. "Sir Santino, maawa kayo po. Trabaho ko po to." "Trabaho," ulit ni Santino, malamig. "At trabaho mo ring maging tao, Mickey." Sa gilid, sinubukan ni Daphne na magpakitang normal. "Sir, influencer po ako." Hindi siya pinatapos ni Chief Security Olan. "Ma'am, may instruction po na wag na kayong mag-record at may possible complaint sa harassment. Kung ayaw niyong lumala, makipag-cooperate po kayo." Napasinghap si Sasha. Si Carson, tahimik na lang, nakayuko. Tumayo si Santino sa tabi ni Nilo at sa unang pagkakataon, mas personal ang tono niya. "Mr. Barrera, may hinihingi akong pabor." Nakunot noo si Nilo. "Ano po yun?" "Sumama ka sa office ko sa likod. Sandali lang, para matapos natin to ng maayos." Nagalangan si Nilo. Ayaw niyang mapahamak. Ayaw niyang maging parte ng esena na hindi niya kontrolado. Pero naalala niya si Mira, ang pendant, ang pangako. Tumanggo siya, dahan-dahan. Pagdaan nila sa hallway papuntang back office, naririnig pa rin ni Nilo ang bulungan ng staff at ang kislap ng takot na naiwan sa store. Sa loob ng maliit na opisina, may desk na malinis. May framed photo ng pamilya ni Santino. Isang batang lalaki na nakangiti, hawak ang kamay ng isang babae. Si Enzo, siguro, at ang asawa niya. Umupo si Santino sa upuan, pero hindi siya umupo ng matagal. Parang hindi niya gustong magmukhang bossing. Tumayo ulit siya at humarap kay Nilo. "Bago ang lahat," sabi ni Santino, "gusto kong malaman mo na hindi ito charity, hindi ito awa. Ang ginagawa ko, responsibilidad ko bilang may-ari." Tumanggo si Nilo, hindi pa rin kumpante. "Sir, gusto ko lang po talagang bumili. Kung may mali po." "May mali," putol ni Santino. "At hindi ikaw ang mali." Huminga ng malalim si Santino, tapos itinuro niya ang framed photo. 2 taon na ang nakalipas. Nasa sasakyan ako. Kasama ko si Enzo. Umuulan. Nagmamadali kami. At biglang tumakbo siya sa kalsada. Alam mo naman, ang bata. 1 segundo lang. Lumunok siya,
parang bumalik ang takot. Kung hindi mo siya hinila, wala na akong uyon. Dahan-dahang tumanggo si Nilo. Ginawa ko lang po yung tama. Exactly. At ang taong gumagawa ng tama, kadalasan, siya pa ang tinatapakan ng mundo. Tahimik si Nilo. Sa loob-loob niya, parang may bumubukas na sugat. Naalala niya ang sarili niyang mundo na tinapakan din. Pero ibang tao ang gumawa. Si Gian. Barrera Techworks. Biglang sabi ni Santino, mas mabigat ang tono. Alam mo ba, nabasa ko yung pangalan mo sa lumang supplier list. Nagtaka ako kung bakit biglang nawala. Tapos may narinig akong kwento. May engineer na na-outmaneuver sa kontrata habang nasa ospital. Nilo ay napapikit. Parang tinamaan sa sikmura. Hindi ko na po gustong balikan yon. Hindi ko rin gustong buksan kung wala lang. Sabi ni Santino, pero may opportunity akong ibigay. At kailangan ko ng taong hindi lang marunong, kundi may prinsipyo. Napatingin si Nilo. Naguguluhan. Ano po ibig sabihin nyo? May bagong branch kami. Maintenance Engineering at Systems Upgrade. Paliwanag ni Santino, kailangan ko ng head. Hindi basta foreman. Head. At sa totoo lang, matagal na ako naghahanap ng taong may utak at puso. Napatawa si Nilo ng mahina pero hindi masaya. Sir, madungis po ako ngayon. Pahinanti lang po ako sa palengke. Hindi yan ang identity mo. Mariing sagot ni Santino, kalagayan mo yan. Temporary. Nilo ay napaupo sa silya. Parang nanihina. Ang utak niya naglalaban. Paano kung totoo? Paano kung trap? Paano kung mapahiya lang ako ulit? Sir, maingat niyang sabi, bakit niyo po ako tutulungan ng ganito? Hindi niyo naman po ako kilala ng lubos. Tama, sagot ni Santino. Hindi kita kilala ng lubos, pero kilala ko ang epekto ng ginawa mo. At kilala ko ang uri ng tao na kayang lunukin ng hiya para sa anak niya. Napatigil si Nilo. Parang may pumitik sa dibdib niya. Naisip niya si Mira. Ang maliit na kamay na humigpit sa kanya kagabi. Ang boses na nagsabing, okay lang kahit wala tay. Basta kasama kita. Kung tatanggapin ko yan, sabi ni Nilo, gusto ko po malinaw. Trabaho po to. Hindi po pabor. Magtatrabaho ako. Tumangko si Santino, satisfied. Ganyan dapat. Tumayo si Santino at lumapit sa isang drawer. Kinuha niya ang isang maliit na velvet box. Hindi sobrang enggrande, pero maayos. Binuksan niya. Sa loob, may pendant na hugis puso. Simple, elegante. Saktong-sakto sa gusto ni Mira. Para kay Mira, sabi ni Santino, hindi to libre. Ituring mo itong advance sa unang araw mo. Kung tatanggapin mo ang trabaho, Nilo ay napahinto. Sir, bago mo sabihin yung pride mo, dagdag ni Santino, isipin mo yung mata ng anak mo pag nakita niya to. At isipin mo rin, hindi mo ito kinukuha para sa sarili mo. Para sa kanya. Nilo ay napapikit. At sa unang pagkakataon, may kumawala sa dibdib niya. Hindi luha, kundi isang hiningang matagal niyang kinulong. Salamat. Mahina niyang sabi, pero may isa pa po akong kailangan. Ano? Tanong ni Santino. Gusto ko po munang umuwi. Sabi ni Nilo, seryoso, may lagnat ang anak ko. Birthday niya. Ayoko pong mawala ako sa araw na to. Ngumiti si Santino, bahagya lang. Tama, family first. Tinawag niya si Attorney Maris sa intercom. Maris, pa-escort si Mr. Barrera palabas at siguraduhin na maayos yung incident report. I want disciplinary action per policy. Opo sir, sagot ni Attorney Maris. Bago lumabas si Nilo sa office, binalingan siya ni Santino ulit. Mr. Barrera, bukas ng umaga, pumunta ka sa main office ko. Ipapakilala kita sa team ko. At kung handa ka, sisimulan natin ang pagbawi mo. Lumunok si Nilo, hawak ang maliit na velvet box. Handa po ako, sagot niya kahit nanginginig. Para sa anak ko. Pagbalik nila sa store, iba na ang hangin, tahimik ang staff. Hawak-hawak na ang kanilang sariling kaba. Si Jessa nakayuko. Si Mickey namumula ang mata. Si Bryle parang gusto nang maglaho. Si Daphne at tropa naka-standby sa may labas. Sinasabihan na ni Chief Security Olan tungkol sa ban notice. At possible complaint. Hindi na sila makatingin ng diretsyo. Si Nilo hindi na tumigil para magpaliwanag. Dumaan lang siya, diretsyong lakad. Pero hindi dahil mayabang siya, kundi dahil sa wakas, may konting tibay na bumalik sa spine niya. Paglabas niya ng mall, sumalubong ang araw. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi niya naramdaman na ang liwanag ay pangungutya. Parang paalala ito na may araw pa pala sa buhay niya. Sa bulsa niya,
naroon pa rin ang sobre ng barya. Hindi niya itinapon dahil alam niyang hindi mawawala ang pinanggalingan niya. Pero sa kamay niya, hawak niya ang maliit na puso para kay Mira. At sa isip niya, hawak niya ang posibilidad ng bagong simula. Paglabas ni Nilo Barrera sa mall, sinalubong siya ng sikit ng araw na parang may sariling mensahe. Hindi pa tapos. Hawak niya ang maliit na velvet box at sa bulsa niya, naroon pa rin ang lumang sobre ng barya. Hindi niya itinapon, hindi niya ikinahiyang dalhin. Parang paalala iyon na ang pangakong tinupad niya ay hindi bunga ng awa, kundi bunga ng pagkapit. Sa sakayan ng jeep, nanginginig pa rin ang tuhod niya. Hindi sa takot ngayon, kundi sa bigat ng mga nangyari sa loob ng isang oras. Bago umalis, tumawag siya kay Kuya Eman gamit ang lumang keypad phone na may bitakang screen. Kuya Eman, bungad Bingilo, hinihingal. Pwede mo ba akong sunduin sa mall? Uuwi ako. May dala akong regalo. Ha? Okay ka lang ba? Agad na tanong ni Kuya Eman halatang kinabahan. Anong nangyari? Mahaba, sagot ni Nilo. Pinipigilan ng boses na mabasag. Pero okay ako. Si Mira, gusto kong maabutan siya. Hintayin mo ako dyan, sabi ni Kuya Eman. 10 minuto. Habang naghihintay, napaupo si Nilo sa gilid ng waiting area at tumitig sa velvet box. Ang simple niyang pangarap, isang pendant na hugis puso, halos gumuho sa pangiinsulto. Pero ngayon, hawak na niya ito. Ang tanong, paano niya ipapaliwanag kay Mira ang biglang himala nang hindi ito magmukhang panaginip? Sa harap ng mata niya, sumulpot ang mukha ni Santino Velasquez. Hindi yung image ng mayamang boss, kundi yung ama na nanginginig habang kinukwento kung paano muntik mawala sa kanyang anak. Doon niya naintindihan, ang mundo, pala may mga taong may pera pero may puso. Hindi lahat ng nasa itaas ay nangaapak. Pagdating ni Kuya Eman, halos tumalon si Nilo sa tricycle. Pre, anong nangyari? Tanong ni Kuya Eman habang umaandar, kumakabog ang makina. May-ari ng store, sagot ni Nilo, nakatingin sa daan. Si Santino Velasquez. Ha? Yung, napasinor si Kuya Eman. Yung Velasquez? Paano? Naalala niya ako, sagot ni Nilo. Dahil hinila ko daw yung anak niya sa kalsada noon, si Enzo. Napatigil sandali si Kuya Eman, tapos marahang tumanggo. Kaya pala, may balik ang kabutihan. Hindi ko alam kung kabutihan o pagkakataon. Mahina si Nilo, pero may inalok siyang trabaho. Ano? Halos mapaatras si Kuya Eman sa manibela. Trabaho? Sa'yo? Head ng maintenance engineering, sagot ni Nilo. Parang siya mismo hindi makapaniwala. Bukas ng umaga, pinapapunta niya ako sa main office. Si Kuya Eman ay napatawa, pero halatang may luha sa gilid ng mata. Pre, hindi ko alam ang sasabihin ko, pero alam ko to. Huwag mong sayangin. Pagdating nila sa paupahan, sinalubong sila ni Haling Sioni Dizon sa hagdan. Nakataas ang kilay pero kita ang pag-aalala. Oh, ayan ka na, sabi ni Aling Sioni. Si Mira nagising kanina. Hinahanap ka. Nasaan po? Mabilis na tanong ni Nilo. Sa loob. Nakatulog ulit, sabi ni Aling Sioni. Tapos sumilip sa kamay ni Nilo. Ano yan? Hindi sumagot si Nilo agad. Huminga siya ng malalim at pumasok sa kwarto. Tahimik si Mira, pero muling umubo. Nang naramdaman niya ang presensya ni Nilo, dahan-dahan siyang dumilat. Namumunggay pero may liwanag sa mata. Tay, nakarating ka sa mall? Lumapit si Nilo at umupo sa gilid ng kama. Oo anak. Tapos, mahina ang tanong ni Mira, parang hindi amasa. Dahan-dahang kinuha ni Nilo ang velvet box at inilagay sa palad ni Mira. Happy birthday. Napatingin si Mira sa kahon na parang laro ang gunto. Dahan-dahan niyang binuksan. At doon, kumislap ang pendant na hugis puso. Napanganga siya. Nanginginig ang boses ni Mira. Ang ganda! Pinipigilan ni Nilo ang luha. Sabi mo, gusto mo parang puso. Oo, sabay yakap ni Mira sa pendant na parang hindi siya makapaniwala.
Tay, ang saya ko. Hindi na napigilan ni Nilo. Yumuko siya, hinalikan ang noo ng anak. Pasensya na kung ngayon lang tayo nakabawi ng ganito. Hindi kailangan, bulong ni Mira. Basta andito ka. Sa labas ng pinto, naroon sina Kuya Eman at Aling Shoni. Tahimik. Naroon din si Ma'am Celine Arnaiz. Biglang dumating, may dala pang isang maliit na candle at papel na may drawing. Isang simpleng Happy Birthday Mira na ginawa ng mga kaklase niya. Sir Nilo, mahinahon niyang bati. Kumusta po? Gumaling na po siya, paunti-unti. Sagot ni Nilo, tumayo at napayuko. Ma'am Celine, salamat. Ngumiti si Ma'am Celine. Masaya po ako para kay Mira. Tapos napatingin siya sa pendant. Ang ganda. Deserve niya yan. Hindi sinabi ni Nilo kung paano niya nakuha. Hindi niya kailangang ipagyabang. Ang mahalaga, ngumiti si Mira. Kinagabihan, sa maliit na hapagkainan na halos lamesang kahoy lang, kumain sila ng lugaw at kaunting pritong itlog na ipinahiram ni Aling Shoni. Pinatayan ni Ma'am Celine ang maliit na candle sa ibabaw ng tinapay na ginawang cake. At sa simpleng ilaw, para bang naging mas malaki ang mundo nila kahit isang kwarto lang ang sakop. Wish ka, Mira, sabi ni Kuya Eman, nakangiti. Pumikit si Mira, mahigpit ang hawak sa pendant. Wish ko, sana wag na magkasakit si Tay. At sana may work na siya ulit para di na siya napapagod. Parang may tumama sa dibdib ni Nilo. Work. Bukas. Main office. Panibagong buhay. Pagkatapos ng simpleng salo-salo, lumabas si Nilo sa corridor kasama si Aling Shoni. Tahimik ang paligid. May tunog lang ng malayong jeep at tumutulong gripo. May trabaho ka na daw? Tanong ni Aling Shoni, diretso. Tumanggo si Nilo. Alok lang po, bukas ko pa malalaman kung totoo. Kung totoo o hindi, sabi ni Aling Shoni, maghanda ka at huwag kang magpapaapekto sa mga nang insulto sa'yo kanina. Kasi ang mga ganong tao, hindi titigil. Baka bukas, bumalik sila. Naalala ni Nilo ang mukha ni Daphne Monteverde at ng tropa. Ang biglaang pag-off ng camera, ang takot sa mata nila nang dumating si Santino. Naalala rin niya ang staff, si Jessa na nanlambot, si Mickey na nanlumo, si Briel na namutla. Wala na po akong balak gumanti, sagot ni Nilo. Pagod na po akong maging galit. Tumanggo si Aling Shoni. Tama, pero tandaan mo, ang dignidad mo, hindi mo na kailangang ipamigay. Kinabukasan, maaga pa lang, naligo si Nilo gamit ang tabo, inahid ang balbas na sobrang kapal at nagsuot niyang pinakamalinis niyang polo, yung luma pero planchado. Si Kuya Eman ang naghatid sa kanya sa main office ng Velasquez Group. Sa biyahe, hindi mapakali si Nilo. Parang siya yung batang papasok sa paaralan na hindi alam kung tatanggapin siya. Pagdating sa lobby, nakatitig sa kanya ang guard pero hindi tulad ng kahapon. May respeto. May ID scanner, may malamig na hangin ng aircon na parang ibang mundo. Lumapit si Attorney Maris Tolentino sa kanya, hawak ang folder. Mr. Barrera, good morning. Nandito na si Sir Santino. Follow me. Sa conference room, naroon si Santino, kasama ang ilang manager. Ipinakilala niya si Nilo sa team, ang operations head na si Rhea Montealto, ang senior mechanic lead na si June Pabilionia, at ang HR head na si Tessa Malvar. Everyone, sabi ni Santino, this is Nilo Barrera. I've seen his work history. I've heard what he can do. And I've seen what kind of man he is. Nilo ay nakatayo, pilit na steady ang boses. Good morning po. Hindi po ako perpekto, pero magtatrabaho po akong ng maayos. Ngumiti si Rhea. We need that kind of attitude. Pagkatapos ng meeting, inilabas ni Attorney Maris ang isang document. This is your initial contract offer, sabi niya. Review it. You can ask questions. Habang binabasa ni Nilo ang papel, may isang pangalan na tumunog sa isip niya. Gian Paredes. Ang taong kumuha ng lahat sa kanya. Ang taong nagtanggal sa kanya sa sariling kumpanya. Hindi pa dumarating ang laban na yon sa araw na ito, pero ramdam niyang sa sandaling tinanggap niya ang bagong trabaho,
Babalik at babalik ang anino ng nakaraan. Pero sa gitna ng takot, may mas malakas na dahilan. Si Mira. Sa isip niya, nakita niya ang ngiti ng anak niya kagabi. Hawak ang pendant na hugis puso. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi na lang siya lumalaban para mabuhay. Lumalaban siya para bumawi, para umangat, para sa isang matinong wakas, hindi lang sa araw ng birthday, kundi sa mga susunod pang taon na dapat mas magaan kaysa sa mga taong lumipas.